Blessed day po mga kapatid. So this month as we celebrate Mother's Day, we give honor to the incredible mothers who shape our lives and the lives of all the children in the world. So beyond sa unconditional love nila, sineselebrate din natin yung bravery that lies within every mother. So kasi ang isang pagiging ina, di ba lagi yung may hinaharap na challenges every day. From carrying a child sa sinapupunan hanggang sa ipanganak sila, risking their lives, our own lives, to give a life to a child. So, from raising our children, habang nagmamanage tayo, kasabay doon yung pagmamanage ng household, di ba? Ang nanay, madaming trabaho yan. Sila yung unang teacher ng anak nila, yung doktor, yung nurse, abogado, tagapagtanggol sa mga kalaro nila, painter, di ba? Taga-drawing, pag may assignment, engineer, at marketing, chef, at kung ano-ano pa dyan. So, daming responsibilities ng mga nanay araw-araw, di ba? Habang dinidil kasabay nun, yung mga personal struggles sa buhay. And we often put aside yung sariling pangangailangan basta masiguro lang natin na okay ang ating pamilya. So, we see this bravery and resilience, yung the ability to face hardship and all obstacles in life. Di ba? We made infinite sacrifices for the happiness ng pamilya natin. And we survive all of this because of God na siyang source ng ating wisdom, strength, courage, and bravery na taglay-taglay ng bawat nanay. So today, ang ating pong topic ay pinamagatan ko pong the unsung hero. So ano po ba yung unsung hero? Ito po yung isang tao who has achieved great things or committed acts of bravery or self-sacrifice, yet is not celebrated or recognized. Someone who acts bravely in the battle without notice or someone who sacrifices themselves para sa ikabubuti ng marami. So, ito po yung tinutukoy ko dito, yung mga nanay po natin. Tayo pong mga nanay, di ba? Tinatagurian po tayong unsung hero. So, magbibigay po ako, ano ba yung katangian nila? So, number 1 na katangian po ng isang nanay is yung katapangan. At sa kabila ng katapangan, may kapayapaan sa puso. Sabi sa 1 John 14:27, I leave the gift of peace with you, my peace, not the kind of fragile peace given by the world, but my perfect peace. Don't yield to fear or be troubled in your hearts. Instead, be courageous. Ayan, in-encourage po tayo ng Panginoon na magpakatapang po tayo bilang nanay. Tayuan po natin yung ating responsibilidad. Gaya po ni Jochebed, the mother of Moses, displayed incredible bravery, strength, di ba? Courage habang ginagawa niya yung mahirap na desisyon. Nailagay ang sanggol si Moses sa isang basket at paano din sa ilog. So sa kabila ng panganib, dahil sa utos ng Faraon na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki, hindi ginawa yun ni Jochebed. Pinili niyang magtiwala sa Panginoong Diyos. Tayuan kung ano yung kalooban ng Diyos, di ba? At dahil dito, naligtas nga si Moses at patuloy niyang hinubog si Moses na maging isang leader na balang araw, si Moses ang magpapalaya sa mga tao mula sa pagkakaalipin. So, napakahalaga ng impluensya ng isang ina sa kanyang anak na maaaring magdulot ng great impact sa kasaysayan. So, God is encouraging us to be brave at maging payapat ang ating kalooban sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Kaya huwag tayong padadala sa pressure ng mundo, di ba? Ang mga babae ngayon, alalang-alala sa dadamatin, sa itsura, mapula ang labi, mahaba ang eyelashes, malalaki ang boobs, maganda ang bag, bago ang phone, matangos ang ilong. So, ito yung mga tinatawag na fragile piece na pag nakuha mo na, nasayo ka na, payapa ka, masaya ka, pero panandali ang saya lang. Pag nawala, nandyan, aligaga ka na ulit. So, i-check po natin ang ating mga puso kung tayo ba yun. Diba? Sa mga single dyan, yung mga soon-to-be mother, magandang testing yan sa mga lalaki for true love. Not looking for the outer, but what is inside. Pakita mo kung ano yung natural na ikaw. Kung mahal ka ba niya sa ganung kalalagayan. In your simplest form, but unique. So, importante, panalangin mo siya kung anong kalooban ni Lord sa buhay mo. Then, you'll find true love. Tanggap ka niya
ano man ang iyong itsura. Sa mga nanay dyan, it is good na mag-ayos at magpaganda, pero huwag mong gawing source of joy ito at kapayapaan. Hindi ito yung buong buhay mo. Parte lang ito. So, huwag natin ubusin ang oras sa pagpapaganda, sa panlabas. Bagkus, pagtuunan natin yung nasa loob. Pahalagahan natin ang Diyos una sa lahat. Sunod ang pamilya na pinagkaloob niya sa atin. Magpaganda pa rin tayo, mag-ayos pa rin tayo. Pero mas gusto ni Lord na malinis ang puso natin. May kapayapaan sa puso natin. At meron tayong brave heart, di ba? May tapang yung puso natin sa tamang rason sa buhay. May mga matatapang kasi mali naman yung pinaglalaban nila. So make sure tama ang pinaglalaban natin at naayon sa kalooban ng Panginoon. So number two na katangian. So loving and obedient. So a mother's love is one of the strongest and purest feelings sa mundo, no? It's not just about hugs and kisses. It's a bond that can last a lifetime. So, sabi po sa John 14:23, loving me empowers you to obey my word, and my Father will love you so deeply that we will come to you and make you our dwelling place. Kung ang pagmamahal ng isang ina, ganun ka-strong, ka-purest, lalo na yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At kailangan, no, yung pagmamahal din natin sa Diyos, pinapakita natin ito sa pamamagitan ng pagsunod pa rin sa salita niya, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kagaya ng ginawa ni Shipra and Puah. Si Shipra and Puah, sila po yung mga Hebreo na nagpapanganak, yung midwife. Nagpakita sila ng pambihirang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, kahit na nasa harap sila ng matinding panganib. Nandun yung nakagawa sila ng paraan para mailigtas sa kapamahakan yung mga sanggol at mabuhay ito. So, tumindig sila para sa kung ano yung tama, di ba? If we love God, we will keep His word in our hearts. At ito yung maglilid sa atin into right action, di ba? To do the impossible. So, yung conclusion ko po, ito po yung mga katangian ng unsung heroes bilang nanay, di ba? Yung bravery, yung kapayapaan na meron siya, yung pagmamahal at pagiging masinurin. Diba? Yan lang po sa ilan sa mga maraming katangian nanay na tayo bilang nanay o na dapat po nating taglayin sa ating buhay at ipasa po natin sa ating mga anak. So God bless you po.